We have a once-in-a-lifetime opportunity. Ipapakita natin sa bawat Pasigueño at bawat Pilipino, posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maayos, kalidad, sa tamang presyo at walang korupsyon. Na nasa loob ng GAD compound. In total, 8 pong struktura ang i-demolish natin. Pag-demolish po natin will be in accordance with the COA rules, both on demolition and disposal of properties. So yun pong mga gamit, mga makukuha pa natin doon na meron pa pong value, hahakutin po yan, ilalagay sa isang warehouse. Pagkatapos po, i-dispose natin in accordance with COA rules. Pagkatapos po ng demolition, i-build na po ang ating City Hall. Ito naman po ay tatayo, kagaya ng sinabi ko, sa 20,000 square meters na lupa. Ang ating pong City Hall ay merong 45,000 na square meters na floor area. So marami pong empleyado ang kayang pumasok dito. Kaya po nitong suportahan ng 15,000 foot traffic every day. So sa kabuuan po ay meron tayong total construction area na 65,000 square meters. Meron po tayong approved budget for the contract o yung tinatawag po natin na ABC. Ito po ay 9,644,918 1,918,000. At ang ating delivery term po ay 720 calendar days. Napakaiksi po nun. Pero ganun pa man, lumampas po siya sa 1 taon. At dahil lumampas siya sa 1 taon, kinailangan natin yung multi-year contractual authority. Ito po, galing naman to sa Sangguniang Panlunsod. Sa pangunguna po ng ating Vice Mayor, nandito siya ngayon, si Dodot Jaworski, nag-issue po sila ng resolution. Yung resolution na to ay nag-authorize sa ating syudad na pumasok sa isang kontratang lalampas ang termino ng 1 taon. So under the modality of design and build, mas dekalidad ang itatayo natin, mas mabilis at in the end, mas makakatipid tayo. Kasi po tinatap natin ang husay at ang galing ng pribadong sektor na i-share sa atin yung kaalaman nila sa advanced na teknolohiya at yung mga modern na pamamaraan ng paggawa. Kasama rin po dito, yung iisa lang po ang may responsibilidad sa disenyo at construction. So ang kausap po ng City Hall, iisa lang. At dahil dito, mapapabilis po ang proseso natin. Ako po si Attorney Joe Lati, ang chairperson ng Bids and Awards Committee, pero higit sa lahat, isang Pasigueño. Masasabi ko po sa harapang ito na ang procurement ng City Hall ay dumaan sa tamang proseso, alinsunod sa lahat ng alituntunin ng batas. Bawat 5 po sa budget na to, babalik sa benepisyo ng bawat isang Pasigueño. Thank you. Palakpakan po natin. Members of the Pasig City Hall Construction Consortium have a proven track record and an impressive portfolio. Hindi iba sa atin ang principal architect ng proyekto. Isang Pasigueñong tubong pinagbuhatan, ang arkitekto ng bagong City Hall ay nakagawa na ng maraming proyekto sa iba't ibang bansa gaya ng China, Singapore, India, Turkey, Malaysia, Australia, USA at marami pang iba. Magandang hapon sa inyong lahat, Mayor. Finally, we're here. Vice, parang hindi ito, no? Parang pangarap. Pero, again, I'm so thankful. As you've seen yung presentation ng Royal Pineda Plus, I am a Pasigueño. And this is something that really resonates in my heart because parang we've been constantly dreaming of a modern Philippines, but then suddenly, binigyan ako ng pagkakataon para makagawa ng para sa Pasig, para sa sarili kong bayan. So, I'd like to show you or tour you at least to the design, no? And what we have created as a group for the Pasigueños. So, again, kami ay advocates of the modern Filipino architecture and design. And this is why we're showing modernity as part of our betterment. No, it's never about the look, but it's really about the concept of having modernity or betterment. Ano yung progressive approach na ginagawa namin, and we felt that Pasig deserved something better, and Pasigueños deserve something better. And that's why we proposed that this design will be coming from the very iconic architecture of Pasig. No? Something that we all remember, and
always, no, constantly present in the city of Pasig, which is the revolving tower. And if you look at the revolving tower and the nature of Pasig, we believe that the Pasig River, the Baklad, the pearlized architecture, no? Tawag namin pearlized architecture because we are basically, if you look at a pearl or an oyster, yung exterior part niya is very organic or craft, pero yung loob niya very polished, no? So this refinement we want to bring to Pasig in terms of how we can create efficiency and how we can create and bring, no, the spirits of every Pasigueño lifted to a more global standard, no? Something that we can all be proud of. And it has to, somehow, it has to embrace this concept of practical luxury, no? This is still a government project. We are very prudent in looking at the numbers. We are very prudent in looking at the budget. And again, we deserve something better. Hindi ngunit gobyerno, kailangan pangit. Kailangan yung mura na hindi mo na magamit. Kailangan after 6 months, bulok na. This time, it is a project that's been hosted by Pasig, by the administration, thinking of what is the future. No, it should last 100 years, and we guarantee you that it will. No, this architecture is permeable. No, why is it permeable? Because Philippine architecture is always maaliwalas. No, kung titignan natin ng Pasig, ang Pasig ngayon is congested. No, puno na because of the population and because of the buildings. But we have this big property of where we have the City Hall, and right now, we're bringing back the land to the people. So later, makikita rin natin kung bakit natin pwedeng ibigay uli yung lupa para sa tao at ang building magbibigay daan para sa tao, para gamitin ng tao at magkaroon ng plaza ulit. Mga kasama, nagsimula po ang proyektong ito. This project was born because of need or necessity. Nagsimula tayo, naisipan natin na magpatayo ng bagong City Hall. Sa totoo, yung una, ang naisip ko, personally, retrofitting lamang. Kaso sa 100 arkitekto at inhinyerong nakausap ko, iba't ibang eksperto, wala talagang mag-recommend na retrofitting ang gawin natin. Kaya nakita natin na mukhang ito na yung tamang pagkakataon. Baka wala na rin tayong choice, kung hindi, magpatayo ng bagong City Hall. Pero sabi natin, kung gagawin na lang din natin ito, kung kailangan natin magpatayo ng bagong City Hall, kung kailangan natin i-demolish yung structurally unsound na building, nung na-present po kanina, ayusin na natin. Kung kailangan na lang din natin gumawa ng bagong City Hall, gandahan na natin. Siguraduhin natin na ito pong istruktura hindi mananatiling o hindi magiging isang project lang na naisip lang natin gumawa ng project. Kundi po, siguraduhin natin na maipamamana natin to sa mga susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Siguraduhin natin na ito po ay future ready. Siguraduhin natin na itong building na ito, itong new City Hall na ito, kasi hindi lang po building yung pinag-uusapan natin, kundi yung 2 hektarya po ng lupa. Kasama yung road network, kasama yung mga ibang yung plaza. We will make sure that what we will build will last for 100 years. This project, ladies and gentlemen, this project is bigger than any one of us. This project is something that will last generations to come. Imposible yan. Hindi man perpekto ang nagagawa natin, ang layo na po ng narating natin bilang mga Pasigueño. Napag-usapan po kanina yung project cost at isa yan sa pinaka-importanting pag-usapan dahil ito nga po ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng lungsod natin. Approved budget of the contract, nagsimula po tayo na sa 9.6 billion pesos. Napakalaki. Kaya napakalaga na una, transparent tayo, bukas. Wala tayong tinatago, lahat pinapakita natin hanggang sa huling sentimo. Pinapakita natin, ipapakita natin kung saan napupunta.
Nagsimula tayo dahil kailangan natin itong gawin. Pero sabi nga, ayusin na natin, gandahan na natin, i-maximize natin yung lupa, hindi po bumababa ang land value ng population area. Kailangan ma-maximize natin yan, kasama sa mabuting mabuting steward yan ng resources ng pamahalaan. Kailangan maximize natin yung lupa, hindi yung tagpi-tagbi yung gawa. Kailangan mag-iwan tayo ng master plan para sa buong 8 hectares hanggang Mutya ng Pasig Mega Market po yan. Pero sisimulan natin dito sa 2 hektarya. Maximize natin yung land value, maximize natin ang resources ng pamahalaan. Unfortunately, sa Pilipinas, madalas pag may mga malalaking proyekto, o kahit hindi malaking proyekto, anong unang naiisip ng mamamayan? Isa lang sa dalawa. Una, isipin ng tao, nako, yung proyekto na yan, sigurado substandard yan. Sigurado manipis yung semento niyan. Sigurado pagkatapos ng 6 months o 1 taon, babakbakin na naman yan, gagawin ulit. Yan yung unang naiisip ng tao, sad to say. Pangalawang naiisip ng tao, pag may proyekto ang pamahalaan, naku, magkano kaya kickback ng mga yan? Totoo po yan. Kahit saan ka sa Pilipinas pumunta, whether rightly or wrongly, yan ang naiisip ng tao. Laki siguro SOP niyan. No, billion yung project, sigurado yan. Sad to say, yan ang unang naiisip ng mamamayan. Tayo po, sa lungsod ng Pasig, we have a once-in-a-lifetime opportunity. Ipapakita po natin sa tao, ipapakita natin sa bawat Pasigenyo at bawat Pilipino na posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maganda. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maayos. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na dekalidad sa tamang presyo at walang korupsyon.